Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi naging Yonko si Kid at si Law. Ang Yonko o ang Emperor of the Sea o pwede din nating tawagin na 4 Emperor of the Sea, sila lang naman ang 4 na most notorious at most powerful pirate captain sa buong One Piece world. Maaaring ang 4 na ito ay magkakakampi o maaari din na sila ay magkakalaban. Ang 4 na ito ay nakatira sa second half ng Grand Line o ito yung tinatawag nga natin na New World. Bilang kabilang sa 3 great power ng mundo, kasama nga ang Marine at ang Shichibukai, ang Yonko ay merong significant authority over the New World. Meron silang kontrol sa maraming isla at nasyon sa New World at merong political power sa bawat lugar. Dahil sa posisyon nila sa mundo, ang Yonko ay tumutulong nga upang ma-maintain ang power in the world. So matapos nga ang mga naganap sa Toto Lands, kinonsidered na nga ng World Economic News na si Monkey D. Luffy ay ang 5th Emperor of the Sea. So sa kasalukuyan, ang mga Yonko o sabihin na natin ang mga official na Yonko ay sina Blackbeard o si Marshall D. Teach. Matapos nga ang pagkamatay ni Whitebeard, nakipaglaban si Blackbeard para sa supremacy sa New World. Nagawa nga niyang talunin ang Whitebeard Pirates na pinamumunuan ni Marco D. Phoenix. Kasunod nito ay ang kanyang pagiging Yonko. Bukod kay Blackbeard, si Shanks din ay kabilang sa Yonko. Si Shanks ay naging Yonko 6 years before nga ang mag-start ang series. Si Buggy naman na captain nga ng Buggy Pirates ay kabilang din sa mga Yonko. At ang isa pa nga sa naging emperor o kasalukuyang Yonko ay si Monkey D. Luffy. So noong ngang tinangkang kalabanin ni Luffy si Big Mom, kinonsidered na nga siya bilang 5th Emperor of the Sea, which is dito nga hindi pa nga siya official na Yonko, pero matapos nga niyang kalabanin at matalo si Kaido, napili nga siyang suitable replacement kasama nga si Buggy bilang new Yonko. Yan nga ang 4 na opisyal na Yonko. Ngunit matapos ngang maging emperor ni Luffy, marami nga din sa atin ang naguguluhan kung bakit nga hindi napabilang sa pagiging Yonko si Law at si Kid. Lalo na nga noong pati itong si Buggy ay napabilang din sa pagiging Yonko. Natalo nga ni Kid at ni Law si Big Mom. Kung susumahin, sinasabing halos pare-parehas lang sila ng naging kontribusyon sa laban. Tapos meron din silang pare-parehong bounty. So how come na hindi napasama sa pagiging Yonko si Kid at si Law? Kaya naman, sa video ito, pag-uusapan natin yan. So since dalawang karakter ang pinag-uusapan natin dito, ay mas mabuting isa-isahin natin silang dalawa. So unahin nga natin itong si Law. Si Trafalgar Law ay pirate na mula sa North Blue. Siya ay captain and doctor ng Heart Pirate. Siya ay kabilang sa 12 pirates na nire-referred bilang Worst Generation. Siya ay naging isa sa 7 Warlord of the Sea during time skip, ngunit na-revoke o nabawi nga ang kanyang posisyon matapos nga niyang makipagkalyansa o matapos nga niyang kumampi sa Straw Hat Pirates. Katulad ni Luffy, nagawa nga din nilang matalo ang isa rin sa Yonko na si Big Mom, kasama nga niya dito si Kid. Pero bakit hindi siya naging Yonko? So tignan nga natin. Maaaring dahil ang naging contribution lamang ni Law ay ang mag-provide ng informasyon sa Straw Hat Pirates at mga strategy. At kung mapapansin, noong lumaban nga sila kay Doflamingo, si Luffy at ang kanyang crew lamang ang halos ang nakipaglaban dito. Kahit na sabihin na natin na natalo nga niya si Virgo. At napansin lamang siya o sumikat lamang siya noong ang nagawa nga niyang nakipag-alyansa sa Straw Hat Pirates at noong nagawa nga niyang matalo si Big Mom at take note dalawa sila ni Kid ang nagtulungan upang kalabanin si Big Mom. At pagdating naman kay Kid na pirate naman na mula sa South Blue at captain ng Kid Pirates na isa rin sa 12 pirates na ni-referred bilang Worst Generation,
Bakit naman hindi siya naging Yonko? Maaring ang naging dahilan kung bakit hindi siya naging Yonko ay dahil nga sa mas worse pa siya kung ikukumpara kay Law. Noon ngang nakipag-alyansa si Kid sa Straw Hat Pirates, nakipag-alyansa din siya kina Apo at kay Hawkins. Ngunit, yung mga kinikilala nga niyang dapat ay bago niyang kaalyansa ay nagpakita nga ng totoong kulay kung saan ay ibinigay nga siya kay Kaido. Katulad ni Law, ang pinakamalaking accomplishment lamang ni Kid ay ang natalo nga niya si Big Mom. So kahit nasabihin na natin na nagawa nga nilang matalo si Big Mom, hindi nga nangangahulugan na maaari na nga silang maging Yonko. Dahil kung mapapansin, they are lack of power para gawin ito individually. Dahil kung mapapansin, dalawa na silang nakipaglaban kay Big Mom, ngunit nahirapan pa silang talunin ito. What more pa kaya kung isa-isa or sabihin na natin na hindi kakayanin ni Kid or kahit ni Law ang lumaban against the Big Mom Pirates, na kung saan ang ibig sabihin nito ay wala silang kakayahan na magpanatili ng kanilang teritoryo. Dahil kung mapapansin, ang mga kasamahan ng dalawang ito ay halos mahihina at mangilan-ngilan lamang ang masasabi nating malalakas. Ibig sabihin, kung sakaling salakayan sila ng Big Mom Pirates ay maaaring hindi nila kayanin na ipagtanggol ang kanilang teritoryo kung meron man sila, at maaaring hindi din nila kayaning agawin ang teritoryo ni Big Mom, katulad ng kung paano agawin ni Blackbeard ang teritoryo ni Whitebeard. Dito ay nagawa ngang talunin ni Blackbeard si Whitebeard, kaya naman nakuha nga niya ang teritoryo nito. Ibig sabihin, ang taong dapat pumalit kay Big Mom sa pagiging Yonko ay ang pirate na kayang tumalo sa kanya individually, o kaya naman ay pirate na merong mga teritoryo kung saan ay kaya niyang ipagtanggol at kontrolin ito kung kinakailangan, na marahil ay wala nito si Kid or kahit si Law. Ito ay ang isa sa maaaring dahilan kung bakit nagawa ngang maging Yonko ni Luffy, or sabihin na natin na nagawa nga niyang mapalitan si Kaido. Ibig sabihin ng lahat ng ito, ang pagkakaroon ng mga teritoryo at ang depensahan ang mga teritoryong ito o kayang ipagtanggol ang mga teritoryong ito ay napakahalaga sa pagiging Yonko. Tulad ni Luffy, 'di ba? Hindi magiging questionable ang pagiging Yonko ni Luffy dahil meron siya ng mga importanteng bagay na dapat taglayin ng isang Yonko, na bukod sa siya ay sikat or sabihin na natin na marinig lamang ang pangalan niya ay kinakatakutan na siya. Meron din siyang teritoryo at kaya din niya itong ipagtanggol, at bukod dyan, si Luffy ay na-acknowledge na bilang 5th Emperor bago pa man dumating sa Wano, kaya naman hindi nakakagulat. So overall, maaaring kaya hindi naging Emperor si Kid at si Law ay dahil sa kulang pa. Kulang pa ang kanilang lakas, kulang ang kanilang kakayahan, kulang sila sa kriteriya ng pagiging Yonko at limitasyon ni Kid at ni Law sa pagiging isang individual at pagiging isang crew. So yan nga ang dahilan kung bakit sa ngayon ay hindi pa maaaring maging Yonko itong si Kid or kahit itong si Law. Pero kung kayo ang tatanungin, karapat-dapat na bang maging Yonko itong si Kid or kahit itong si Law? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!